Okay. So, abot na gitag level 3, no? So, level 3 na. Actually, dili pa ni ingon nga kinaabot na mo level 3 muna na inyong ang knowledge pa lang ni. Ha? Lisod pud kayo og wala mo knowledge. Ug kabalo mo, di mo kabalo, asa na di ko taman? Unsa na di ako naabdan? So, mo nang gitudloan ta og knowledge, hibalo kay aron nga makasabot ta, dili ta mawala, no? Kanang giingon dito diri sa pulong sa 2 Peter 3:18. Ang nagingon dito dinhi nga but grow in the grace and knowledge of Rabboni Yeshua. May nga but grow in the grace and knowledge of our Rabboni Yeshua and Savior. No? To Him be the glory both now and forever. Amen. Grow in the grace and knowledge. So, pinaka the best gid kayo na motubo kita sa grasya o sa kaybalo. Ano wala man moingon nga motubo kamo sa kaybalo o sa grasya. Ngano gyud maggrasya? Motubo kamo sa grasya. So, mo na gingon dia sa 2 Peter, no? Okay, 3:18. Grow in the grace. And sunod na, knowledge. Okay. Wala mag-una ang grow in knowledge, grow in the knowledge and grace. No, wala. Grow in the grace. Ato pa, ang grace ni mo, unsa yung galit James 4:6. Elohim resist the proud. Pasabot, grow in, saan ng grace? Grow in humility and knowledge. So, aron nga, sa diha, nga na kay knowledge, kanara yung saan, ang ingon pa sa pulong, sa 1 Corinthians 8 verse 1, or verse 2 na, knowledge pops up. Ang kaybalo makapaburot. So kung wala ka motubo una sa pagpaubos, nan sa diha nga naa kay kaybalo, ang kanang imong kaybalo bisan pag espirituhano na, pwede na nga mahimo kang garbuso. Ha? So giingon gid ni Rabboni Yeshua sa iyang pulong, grow in the grace. Sa ato ka grow in humility and knowledge. So muna ang laktod nga pag-istorya. Okay, so ato gyud ni itudlo sa inyo ha, bisan pa nga dili pa gid mo makaabot ug unsay gi-require. Pero ako ba sa inyo nakaabot naman, no? So I hope and I believe nga katong nagtinguha pa gyud nga mahimong disciple o moabot gyud ani. Okay, kaning level 3, kuha na ni siya, ha? Katong level 1, di ba ang atong mutay space diri? No, katong bitong atong hagdan, atong BFT na to, di ba ano man to? Okay. 7 man to kabuok, ba? Ang level 1, morning level 1, oh, born again to siya. Okay. Born again to nga level. Pasabot kanang tinuod gyud kang natao sa iyang ginharian. Natawag yung ka spiritually. So mo nang gipumbahan ka diri og daghang pagtulunan, born again, born of water, new life, born of the spirit, sa pa dito, repentance, daghang kay nga topic, no? So og bisag kanilang level 1, kung believer lang ka, mabuhi na gyud ka. Mabuhi na gyud ka hangtod sa hangtod kung ma-apply nimo ning level sa born again teachings. So dili lang diha gipa-enrich pagitan niya. Ingon nga bag-ong natawo sa iyang gingharian kinahanglan gyud og milk. Okay, milk. O ang mga patulunan nga gatas mao tong faith, no? Faith, paghuman. Pagyod, the Bible. Dahil paghuman. Spiritual warfare. Sa pagyod. So, daghan to, di ba? Kaning level 1 o level 2, for believers na siya. So, tinuod yun kang nabusog sa gatas, nakasabot yun. Wala gipuruhan nga mutong-tong ka sa level 3. Ang level 3 is, itawag na to og disciple level. Pasabot ba na nga, from, og sa kwan pa, gikan ka sa unbeliever, no? Unbeliever, okay. Nakabig ka, nahimo kang believer. Okay. Ang imong patulunan sa believer kaning 1 and 2. Okay. So, dili pa man ka kontentong believer ra gyud ka. Gusto pa gyud ka mo angat, so mo nahimo kang follower. Okay. Ang level sa follower mo nang level 3. Nan kay sa imong pagka disciple, pagka follower, di pag gyud ka kontento, no? Nga follower lang ko. Di gyud ko mahimong alagad. So kinahanglan mahimo pag gyud ka nga worker. Okay. So kung makapasar na mo din sa level 3, ang level 4 is mo na ni siya 4 and 5, mo na ni kaning 4, 5, 6, 7. Mo ni ang level sa worker. Meaning pasabot servanthood na ni siya. Okay. Servanthood. Okay. Under sa servanthood ang stewardship. Kanang piyalan kag gamay, piyalan kag sa kakalag, piyalan kani hangtod magkadako imong buluhaton. So muna na ang level sa 4, 5, 6, 7. No? So gikan sa pagka unbeliever, nimo kang believer, nimo kang follower, nimo kang worker, so servanthood na winner na dayon ka. Okay. So, mangdanaog na dayon ka. Kabalo na ka sa imong ang-ang. Karon pa lang daan, gitudloan na ka nga, kinahanglan mag-follower ko. Unsa may mga pagtulunan sa usa ka follower. Meaning follower is disciple. So, muna ni karon. Ako na ning gi-studyohan ang level sa discipleship. Okay, no? Ako na lang i-reason. Okay, ako lang tong gi-explain sa inyo ha unsa ni nga mga topic, no? Okay, ang disciple or level 3 is discipleship means ang Greek word sa disciple is matetis. No? Kung hinanap ko na pag-pronounce, hindi ko kabisado sa Greek pero so far lang sa atong nadunggan nabasa. So, matitis. Pasabot, a learner. Meaning, kakatun pa or a pupil. Di ba pupil gali? Kinder 1, Kinder 2, grade 1, grade 2, pupil pa na. Meaning, basic o elementary pa. Or pasabot, beginner. Nagsugod pa yun. Okay.
Oh, so mo nang other words sa matitis. Then sa tua, ingon nga disciple ka ni Yeshua means is a discipline, no? Disiplinado o train. Unsay ka diferensya sa discipline o train? Naa bay diferensya? Ang disiplinado naa kay self-control. Ang training willing ka mo undergo. Diba? Wa ninyo sa diferensya sa discipline o sa train. Discipline gani means kanang na kay self-control, na kay temperance, na kay pagpupong sa imong kagalingon, di ka basta-basta nga kanang barbarit, kanang tatangkaw ba. So, ang disiplinado. Train gali, pasabot, mo undergo ka ug unsay gusto nga ipakaton sa imuha. So, mo na train. Follower of Yeshua. So, sumusunod ni Yeshua. Okay. So, note, Yeshua always repeats everything to make them understand by using parables. So, lisod-lisod yun kayo ang pagtuto ni Rabon Yeshua. No nga, mayo man siya nga teacher si Rabon Yeshua. Rabon man Rabon grade 1. Kuan gid niya kanang tudluan gid niya ang matag usag asa ka nga angle niya madakpan. Okay. Notice ba ninyo ngano nang Matthew, Mark, Luke, and John? So, si Matthew, si Mark, o si Luke, o si John. Notice ninyo kung nakastudy lang mo sa Bible Harmony, lahi-lahi sila obyo kang Yeshua. So, in other word, kung i-illustrate nato na, kini si Matthew, gatanaw ni siya sa front view. Okay. Front view kang Yeshua. So, kung sa'yo makita, atubangan kang Yeshua, mo ito yung isulat. Then, here comes karon po si Mark. Ang gilantaw ni Mark, ang side view. No? Side view si Rabon Yeshua. Ang yan nakita, ang side view rapod kang Rabon Yeshua. Ibutan ng inimog right side nga, kuan, nga bahid. So, ang tanan nga nakita niya sa right side, ihang gisulat. Here comes po karon si Luke, nagantaw po siya sa left side. Paglantaw niya karon niya left side. No? Ang tanan niya makita sa left side kang Yeshua, ihang gisulat. Example na ha. Then here comes po karon si John, kay nakita naman ang front, nakita naman ang left, nakita naman ang right. Si John asa man siya ni sulat or kasulat. Kita niya ang luyo ni Yeshua. Sa to pa, ang tibuok pagkatao ni Rabon Yeshua, ang upat ka side niya, upat ka angle niya, gisulat aning upat ka writer. So wala gyud na kulang. No? So mo nang ingon si Rabon Yeshua, ang pagtudlo siya man tinunan, tirahan gyud kag asa gyud kaniya makita nga makakaton. So for example, itudlo ang teaching, dili gyud kakakaton sing teaching. So dito kanya pakiton pinagi sa disiplina. Diba? Yung bitaw ang pulong, before I was afflicted, I went astray. Diba? Not Helen 119. Sa ito pa, sa wala pa kong magsakit, sa wala pa kong magdaot, sa wala pa kong disgrasya, I went astray. Pasabot tayo nga nung nahisala ka, kay di ka makakaton sa pagtudlo. So ang uban, aya ka makakaton sa diha ng gibunalan na. No? So inana na siya. Okay. So morning on diri, Yeshua always repeats everything to make them understand by using parable. So makita na niyo sa Mark 10:15, no? Dayon sa Acts 11:26 pakibasa ko. Ug sa diha nga siya nakakaplag kaniya, siya midala kaniya ngadto sa Antioch. Og kini nahitabo nga sa tibuok tuig sila mismo nakigtigom uban sa iglesia. Og mitudlo og daghan nga mga tawo. Og ang tinun-an gitawag nga mga Kristohanon una sa Antioch. Okay. And when he had found him, si Paul, no? He brought him to Antioch. Gidala ni Barnabas si Paul ngadto sa Antioch. So it was that for a whole year, sa katuig, they assembled with the church. Kaysa to pa, gidala si Pablo sa simbahan. Sulod sa usa ka tuig. Taught a great many people, no? And taught a great many people. And the disciples were called, ang term of the Christians, means Christ. Sa ato is ang term is messianic or follower of Yeshua. Sa ato pa, no? They were called messianic or Christian after a whole year undergoing training and disciplining. So sa ato pa di ay matawag yung ka nga usa ka follower. Kung iagi yung ka o undergo ka, no? Undergoing. Meaning, nihaom ka, pauyon ka sa training and discipline. So muna karon sa tuwa. So karon ang mo ni karon, no? Ang gi-kwan sa Elohim kamo karon kitang tanan diri bisan ako still disciple bagid gihapon ko on the higher level. Kay sige pa magyapon kog katon. Okay, so muna, no? Sila kaning 1 year nga undergoing training and discipling. Kuan lang to siya kanang ginagmay lang sa basic lang ba, di ba? Mabita ingon diri ang disciple is a learner or a pupil. A beginner pa. So kinahanglan nga magkaton pa ka usa eskwelahan pa na elementary pa ka, no? So kaning level sa discipleship igsoon atong level 3, mo to ang level sa elementary. Ang level 4 mo to high school. Ang level 5 mo to ang senior high. Ang 7 na dayon, katong 5 and 6 mo to senior high. Ang 7 na dayon mo na to ang kanang college. Mo na ang inyong specialization kay dito sa level 7, ako man nag-review ang teachings. Dito na ang study sa different ministries. So nagalain-lain nga mga gasa. Okay. So mo ni karon, calling all the disciples of Yeshua. Giun sa niya pagtawag. So inyo hani karon i-examine kung giun sa mo pagtawag ngano himo mong disciple. Okay. So ingon da how? Okay. Disciples of another.
Kinsa man ning disciples pakibasa ko John 1:35-40. Usab sa sunod nga adlaw, human si Juan nitindog ug ang duha sa iyang mga tinun-an. Ug sa naglantaw ni Yeshua samtang siya naglakaw, siya nagaingon, "Tanawa ang ating karnero sa Elohim." Ug ang duha ka tinun-an nakadungog kaniya nga nagsulti. Ug sila misunod ni Yeshua. Niya si Yeshua miliso ug nakita nilang nagsunod. Ug nagaingon ngadto kanila, "Unsa ang gipangita ninyo?" Sila miingon ngadto kaniya, "Rabbi, nga sa ato pa kun hubaron matutudlo. Diin ka man nagpuyog." Siya nagaingon ngadto kanila, "Dali og tan-awa." Sila miadto og nakakita diin siya nagpuyog. Og mipabilin uban kaniya ni anang adlaw kay kadto duol sa ika-10 nga takna. Usa sa duha nga nakadungog ni Juan nga nagsulti ug misunod kaniya mao si Andro nga igsuon ni Simon Pedro. Okay. So, ang pagtawag kay ni Rabon ni Yeshua atong una, tingnan niyo, actually ako na nang gisulat diha, pwede naman ako i-explain sa inyo ha. Pero lahi gyud ay nang gisulat o explain nga naman. One time, katong gikan ko sa China, pagkapunta ko diri, gusto mo kong pabalikon dito ni Grandma. Hopefully gid unta. So, iyang gipay mo sa ko, gipa-enroll ko niya og School of Music dito sa Dunamis, guitar lesson. So, ang among gistudyohan dito is arpeggios. Kana bitong classical nga gitar, kung saon pagbasa ang mga nota ba. So, gitagaan ko kopya. Paghatag sa kopya, makabasa man ko sa nota pero naay mga sign dito nga di ko kabasa. Unsaon ni pag-play sa gitar? Kay ang gitar naa man na siya whole note, half note, di ba? Note. Ug naa po nagtawag rest. Unsaon man ako ni pag-apply? So, kung ako lang studyhan to, dili kayo full ang akong pagsabot o dili kayo full ang akong pag-play. Pero sa diyang naanay teacher, dito doon ko nga kani siya mo ni pag-play. Iya kung gikot sample o mo na. So, bisan di og makita ninyo nga kompleto na ang notes, importante po na naagay nagtudlo. Kaya nga naman, faith comes from hearing. So, ang written dire is basis lang na siya. Basis lang na siya baka nang naay sa tawag naay ebidensya ang imuhang nadunggan kay gisulat. So, mo na siya. So, bisan ako ni siyang gisulat, no? Ang inyo haramag yung matimanan unya dinha, ang inyo haramag yung notes. Pero one day unya, o teacher na mo, daghan pa mo'y makuha, o daghan pa mo'y masabtan. Sa daghan inyo na ning gitudlo, mas mo broaden or mo widen ang inyo hang nasabtan. Okay, so kani, ako lang yung gihatag as guidelines lang siya. Pero later on, sa daghan ka mo na teacher, tudlo na niya mo, mas dugang pa mo makasabot. Okay, so muna ni ha, so disciples of another. Sa ato pa, before nakabig ni si Andrew, actually duha ni ka brother, si Andrew o si Simon, disciple na ni siya ni John D. Emerson, John D. Bilab. Pero sa diha na nga niabot na si Rabon ni Yeshua, di ba? Again, the next day John stood with his two of his disciples and looking at Yeshua as he walked, he said, "Behold the Lamb of Elohim." So naay mystery ani. Ngano nga kini si John o si kani si Andrew o si Simon, no? Nibalhin sila kang Yeshua. Usa ka iyang sagdan. Ha? Kay ang teaching ni John the Baptist puro repentance. Preparation para gisadan repentance ra gyud. Nya here comes karon ni si John, here comes karon si Andrew Simon. Kanang gusto pa nila nga dili ra taman sa repentance. Oy, kanang gusto pa sila nga motubo. So mo na ingon diri nga, why they follow Yeshua? Because they who ingon diri si in English ni. Because they know, no? Because they know who Yeshua is. Because they know who Yeshua is. So kulang og word nga no. Okay. So nakasabot ni silang duha nga kining among gipalo, mura niyang patulunan. O nakasabot sila nga si John D. Mercer, preparer lang, tig-andam lang. So naa pa gid mas labaw niya pa kanunay man gibalik-balik nga naay mo abot nako nga mas dako pa kanako bisan iyang sandal, dili ko ka takos nga mo tangtang. So nasabtan to sa mga disciples nga naa pa gid kami nga mas labaw niya. So mo to nga sa diha niabot si Rabon ni Yeshua, ni sunod ni sila. Wala po to masilo si John D. Baptist nga, uy ayaw mo kadto dito, diri ra mo. Dili bitaw para sa ubang ministry, evangelist o kinsa to nga sa diyang nanas lay disciples niya, sa diyang kanang disciples gusto pa og lain nga kanang growing pa nga kanang gusto pa ginamotubo niya sila mo balhin, masuko sila. Siya ayaw mo balhin dito kay lain na sila diha. Daw to na dayon. So actually, ang gasag yun ni John D. Baptist is prophet man siya, di ba? Prophet. Pero ang iyahang yung specialization naagi siya sa repentance. Lalo siya sa paghinulsol. Kunya naagali tayo diri sa pulong, asa na sa passage sa pulong nga nana sa Matthew 11 no nga naingon diri nga Matthew 11:11. Surely I say to you, among those born of woman, there has not risen one greater than John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Sabtan ba pakibasa dos bisya brad? Matthew 11:11. Sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo, diha kanila nga gipanganak sa mga babayi, walay mitungha nga labaw pa kay kang Juan, ang tagabautismo. Bisan pa niini, siya nga labing ubos sa gingharian sa langit, mas dako pa kay kaniya. Sabot pasabot ani. Kuha na yung mystery. Sabot man na ako lang wala. No?
Ingon diri sa tanan nga babae nga I said to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. Pasabot niya, ingon mo siya nga, sa panahon niya, no? Walay gi pagkatao nga mas labaw pa kang John the Baptist. Diba? So sa ato pa, ubos silang tanan. No? Ubos silang tanan kang John the Baptist. Pero nagini, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Tayo pasabot. Apan katong pinakaubos sa gingharian, mas labaw pa siya kang John the Baptist. So for example, pinaka-ubos na ka sa gingharian, no? Mas labaw pa ka kang John the Baptist. Unsa may nakapunto dito? Unsa may nakapunto? Di ba nag-ingon diri sa Mateo? Ako na may gi-teaching ato last time sa inyo, no? Ako ganin gipangita kay gusto na ko to reviewon. Di ba nag-ingon diri nga whoever breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. So unsa ibot pasabot? So ang teaching di ay ni John the Baptist, no? Least na kaito siya. Kanang adili, for example, oni siya, no? Ingon diri, kung nagtudlo ka sa balaod, inya naa kay gi-break dito niya gitulin mo sa mga tao, least ka, no? In the kingdom, pinakaubos ka. Pero si John the Baptist, ubos pa nimo. Sa ibot pasabot. Kaya ngano? Kining least in the kingdom, mo ni siya ang Torah, di ba? So kung gitudlo kung naa kay gi-break diha, pasabot gi-break gali ikson, wala nimo gituman ba? Kanya, imuhang gitudlo sa mga tao. Example lang, di ba? Naa may mga katiguman karon nga wala nagatudlo og kapistahan. Di ba ang kapistahan is balaod ni Yeshua na sa Torah. So kung itudlo na nimo sa mga tao nga ayon na mo tudlo ani kay Old Testament ang conclusion nimo you are least in the kingdom. Okay. So wala na kagatudlo og kapistahan, no? So least ka in the kingdom. Pero sa imong pagka-list, ilalaw pa nimo si John the Baptist. Labaw pa kang John the Baptist ngano man. Kay kini di ang teaching lang sa repentance, no? Muunay pinakaubos. Ubos pa na kayo sa pinakaubos. So muna ang mga disciple nga under kang John the Baptist, ubos na kayo sa gingharian. So muna gusto sila og greater, gusto sila nga mubalhin mi kang Yeshua kay gusto mi mong great in the kingdom. Nasabtan na to. Malabo ba? Pasabot di ay kung ang imuhang pagtulon ang taman lagi kas paghinulsol, ikaw ra gid mo pahinulsolon ang tawo, pinakaubos gyud ka sa gingharian. Pero kung imong pagtudlo sa tao, above na sa repentance, kanang gikan sa paghinulsol, no? Nakabig nimo siya, nahimo nimo siyang kaning believer, nahimo siyang alagad, nahimo siyang usa ka magdadaog, dako kay ka. Pinakalabaw ka kay ngano man ang imong gigamit nga pagtulunan, mo man ang pagtulunan ni Yeshua nga may makapahimin mong greatest in the kingdom. So nako na to. Ay bitong sample lang may mga kaigsudan nga, gusto lagi paghinulsol lagi sa taman. Di na gid gusto mo ang. For example, imong tinguha nga, ay di na gid ko gusto brad mo uswag bad kay kanang ingon sa pulong ba nga makaabot lang ko sa repentance iko na di ba? Ingon da si Second Peter 3:9 ang Elohim naglangalangan siya pagbalik kay gusto niya ang tanan maabot sa paghinulsol. Nga og tama ra kas paghinulsol. Naa nagalilis in the kingdom ubos pagyud ka. Pero anyway, naa mas kingdom. Pero mo lagi. Ubos pa sa tanang ubos niya gusto man na. Di ba kasi pinaka greatest in the kingdom. Di ba naabi tayo gitawag og great, no? Great. Naapoy greater in the kingdom. Okay, naapoy greatest in the kingdom. Isa to kay greatest. Kato mo dawat sa usa ka bata. Di ba? Ingon din sa pulong. Will be greatest in the kingdom. Ako nagis na ako niya pagtulunan katong greater or greatest. Pero anyway, mo ni nga usa ni ka puntos no nga imbis kay disciple na sila ni John the Baptist, di ba hindi sila kang Rabon Yeshua? Kay gusto silang mahimo pang great o gusto silang makakaton pa og dugang kamatuoran. So that is recruited. Disciples of another. Muna uban sa inyo din disciples mo sa uban. Okay. So, kung sa'yo matawag ninyo, kamo mga niagi o upang ministry. Mga disciples of another mo. O saan mo anak? Okay. So, pasabot, laray mo ni Andrew og ni Pedro. Mangingisdang pobre. O mangingisdang pobre ni. Okay. So, why they follow Yeshua? Because they know who Yeshua is. Marat. Kinalang maging sila dugang kamaturan. Next nga, calling sa disciple is recruited disciple. Unsa man ang recruited? Kanang nang recruit kaglain ba? Nga, uy, kanang upan ta ba kay nakoy nadugan na mas kuan panindot pa. Gi-recruit ka. John 1:41-42. Basa. Siya una nagapangita sa iyang kaugalingong igsuon nga si Simon. Og nagaingon ngadto kaniya, kami nakakaplag sa Misaya nga kuno baron ang Kristo. Og siya midala kaniya ngadto ni Yeshua. Og sa diha nga si Yeshua nakita kaniya, siya mingon, ikaw mao si Simon ang anak ni Jonah, ikaw pagkatawgon nga Sipas nga ang hubad usa ka bato.
Okay, actually, ang una nga disciple sa Panadri kani mas siyang duha, no? Pero kani si Simon, mas nalig-on siya nga sa dihang ni duol na si Andrew, igsoon man siyang nga, "Si dali, kuyog ta ani kay kanang mas nindot pag iyang pagtulunan, mas nindot pag ato makaton niya." So, napoy nga na recruited. Si Simon is recruited siya. No, kanang sila nang duha ang disciples ni John, pero mas gipalig-on pag siya ni Andrew nga, "Dali, kuyog na lang tato kang Yeshua." Di ba naman inanauban, recruited. Oh, so napoy nga nang pagtawag. Then sa 143, called by choice. Walay nag-convince nimo. Gitawag gyud ka kanang gipili gyud ka. Maaba diri. Okay, pakibasa sa 43. Og pagkasunod nga adlaw si Yeshua buot moadto sa Galilee. Og nakaplag ni Philip. Og nagaingon ngadto kaniya, "Sunod ka nako." Okay. So kani kang Philip walay nag-recruit, ni adto gyud si Yeshua ngadto sa Galilee ug nakita niya si Philip. Ingon niya si Philip, "Oy Felipe, sunod nako." So, called na siya, called by choice. So kinsa naka-experience og ginana? Nga wala mo gi-recruit, wala mo dili mo tinunan sa lain kana special lang yung calling nga gitawag gyud ka. Called by choice. Pinili gyud ka. Okay. So ang ikaw pa is called by influence. So Mateo 9:18. Kinsa ni? Og samtang si Yeshua milabay gikan dito, siya nakita sa usa ka tawo ginganlan og Mateo, nagalingkod sa dawatanan sa buhis. Og siya nagaingon ngadto kaniya, "Sunod ka nako." Og siya mitindog og misunod kaniya. Og kini nahitabo samtang si Yeshua milingkod aron sa pagkaon sulod sa balay. Tanawa, daghan nga mga maniningil og buhis og mga makasasala ang miabot og milingkod uban kaniya ug sa iyang mga tinunan. Okay. Sa 9, and he said to him, then Yeshua passed on from there. He saw a man named Matthew sitting at the tax office and said to him, "Follow me." So, nganong giluwas man po ni Yeshua ning kuan, mga tax collector, nga untang tax collector, mga tinamay niya during silang panahon. Tungod silang influence ba, nga nabunyagan man kuning mga tax collector nga mga sinners makasasala. So, gi-espesyalan gyud alto ni Rabon Yeshua, niadto gyud ni sa SBIR. Ug tuwa dito, nangulikta si Mateo, ginay, "Oy Mateo, hawa diha." Oh, sunod nako. So unsa may tuyo ni Rabon Yeshua? Why Yeshua choose the sinner and tax collector to cover up their sins? Meaning, anang matabunan bang ilang pagkatinamay ba? Kaya during sa panahon nila, kini mga sinners o tax collectors tinamay ni. Pero I'm sure nga kini si Mateo dili ko ni siya tawo nga kanang kawatan. Kinsa pa may mga tax collector ngiyang gitawag, di ba? Sakeo? Si Sakeo is a tax collector. Pero righteous siya. Si Mateo, righteous po ni siya. Believed to be, according lang, kabasa man ko na nga, usa ka archaeological nga discovery nila nga, ang usa sa balay ni Mateo, wapo kayo ang iyahang balay. Siyempre, tax collector man siya. No? So, dato ni si Mateo. So, ang iyahang pagkatinawag is called by influence. Meaning, na-influensyahan siya sa uban ba, nga gusto ni Rabon Yeshua nga bakuron ang ilahang dungog. So, for example, kinsa man called by choice, mga sino ba? Di ba si Mary Magdala? Gitawag to ni Rabon si Mary ba Magdalene, disciple Rabon Yeshua, dili. Disciple, nganong gipili? Kaya ron makabakod sa iyahang pagkahinamay na makasasala. So, mo po ni uban sa tuwa diri, mga harlot, wala harlot rin, sorry. Example lang may mga kanang gipili sa ilo ng mga harlot, kanang mga buang-buang, mga drug addict, okay, para mabakod ang tungog. So, wala siya gipili nung kuan sa bulok sa katawan. No matter kung sa imuhang himtang, basta tinawag kaniya kay na siya purpose, tawag kaniya. Okay. So, called by influence. Kinsa may naka-experience ani nga calling. And next is to affirm, meaning confirm. Sa Acts 9:27, pakibasa, kinsa gi-affirm diri or nag-affirm, nag-confirm. Apan si Barnabas mikuha kaniya o midala kaniya ngadto sa mga apostoles o mipahayag ngadto kanila giunsa niya pagkakita sa Ginoo diha sa dalan ug nga siya nakigsulti ngadto kaniya o giunsa niya pagwali nga maisugon sa Damascus sa ngalan ni Yeshua. Okay. Ang example ani si Barnabas ay ngano man, naay mga tinawag nga kanang mo confirm ba? Pali mga disciple ni nga mo confirm sa mga tinawag. Ay ngano man, ang gipaila-ila diri ni Barnabas si Pablo dili madawat sa simbahan, ngano man. Ban pa man spy ni siya. Kay klaro man kaayo nga si Pablo, kanang maglulutos. Gipatay magali niya si Stephen. Here comes karon, ang ipatay kang Stephen ni sulod sa lang simbahan, nanguro tong mga simbahan dito. Pero naaman si Barnabas. Okay, si Barnabas disciple man ni siya. Mo siya ni confirm nga ayaw mo kahadlok. Kay kining tawhan na nakapit na ato na ni. Siya ni affirm o siya ni confirm nga kining akong gidala karon tinawag po ni sa ilang disciple ni siya. So tungod kay naaman si Barnabas, si Barnabas, well known ni siya, dato ni siya nga disciple. Dato ni siya nga tinunan nga nibiya og nangalagad sa Elohim. So ilado ni siya. So naa po yung mga disciples nga mga ilado
gamiton sa Elohim aron katong mga dili madawat nga disciple siya mo'y mudala og ipailala sa simbahan nga oy kini nga tinun-an kuha ni siya ha kanang buotan na ni karon nakahabi na ni siya karon dili ni siya na maglulutos ato na ni okay sa may inanaog pagkatinawag naa diri wala okay so 1 2 3 4 5 asa mo diha ang ikaunom nga pagkatinawag is through a dramatic experience so taas sa maning sa Acts 9:16 ato na lang ni siyang explain dramatic experience. Kanang drama ba? Nga, here comes karon si Pablo, parisin ni siya. Tapos, kanang nangayo siya og letters. Gikan sa mga kadagkuan, mga elders Israel nga, kutob sa dili mo palo sa ilahang doktrina, Judaism. Nangayo siya kanang authority o authorization. Iyahang bungkagon, iyahang prison, iyahang pamatyon. Na, karon kay, sa dihang nakita niya o nadunggan niya nga daghang kay mga disciples o mga Kristohanon o Messianic ang nagtigom dito sa Damascus ni adto siya dito sa Damascus. Anong Damascus, kapital sa Syria. Karon, pagkanatubot. Pag adto niya karon dito sa dalan pa lang sa Damascus, uy, gibabagan man siya ni Yeshua. Yun sa siya pagbabag. Ningon niya diri And as he journeyed, he came near Damascus. So muna si Pablo. And suddenly, a light shone around him from heaven. So galakaw siya, paglakaw niya, mura siya giispatan ba? Di-flashlightan siya, kusog kaya nga siga. Pagtanaw niya, nabutang manggali siya sa kasilaw. Diba? Ingon diri, Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Shaul, Shaul, why are you persecuting me? So, meaning, personal encounter niya ni kang Rabon Yeshua. Si Rabon Yeshua, ni abot diha niya as a light, ang silaw kay nga light. Nya, hinumduman nato daghan kayo ning kauban ni Pablo. Pero ngano si Pablo ra may nakakita kang Yeshua. Tama yun na diri? Ningon din ang tingog, and he said, who are you, Lord? And Elohim and Yeshua said, I am Yeshua, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So, gingnan siya, ay, lisod kain mong patiran ang tuod. Kamo ko no, makita mo dag tuod, patiri ko na ninyo. Diba, piang yung tiil. Mo tingin niya. Ngayon siya, Pablo, lisod kaayo pagpatid og tuod sa kahoy. Muna yung diri, no? So, he trembling and astonished said, Lord, or Adonai, what do you want me to do? And Yeshua said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Sa to pa, na ay nakadungog. No? Pero, ingon diri, wala sila kakita. So, sa diha na nga, then Saul arose from the ground. So, nitindog na si Pablo. And when his eyes were opened, he saw no one. Nato pa diay, no? Anong sa may explanation ani? Si Yeshua sa iyahang pagkabalaan, so grabe siya kasilaw, no? So tungod kay si Pablo, unholy man, nakakita siya. So pagkakita niya, nabuta siya. Pero kita karon, no? Mo na ibitag ingon dito. Sa diha nga gibato si Stephen, sa diyang duol na siya sa kamatayon, nakita ni si Yeshua, pero wala siya mabuta. Pero nabuta man si Pablo. Ay senior ko man siya. So mo ni nabuta siya. So Saul arose from the ground, and when his eyes were open, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was there 3 days without sight, neither ate nor drank. So, yung experience on dramatic experience. Pasabot ba? Naiuban inani? Bisag unsa unog sangyaw, bisag unsa unog influence, bisag unsa unog recruit, di gyud makambi. So, ang himuon ni Abaylohim, tugutan nga madisgrasya ka. Sa ding nadisgrasya ka, naputla na kag tiil, aya pa ka nituo nga, ay tinuod gyud ay ito. Isa may gusto ana. Uban ay harag gyud ko mapatinon ang Rabon Yeshua o kanang makita na ako gyud siya. Nakikasagaran gyud nga makita nimo si Rabon Yeshua kanang duol na kag matay. Ano man? Feeling naman imuhang physical. Meaning kanang kuan na ba? Kamatinon na. Ay pa ma-open ang imuhang spiritual eyes. Mamita kanang hapit na mamatay, kay ang ilahang sight nagkakuan naman na kanang nagka-fail naman na kanang nagkapakyas na. So naay usa ka eyes na ma-open. Mo na imong spiritual eyes. Mahitabo na siya sa righteous ug sa wicked. Kung ang wicked, saling hapit na siya mamatay, mabrihan po niyang mata. O makakita po siya kinsa iyang gilagaran. Mo nang uban, sa diyo makakita, magkurog-kurog, magsigit, dili pa ko gusto mamatay, mo tatamangin ko niya tawing, ano man. Giguyod na siya sa iyang gilagaran. Mo na giingon nga, kinsa to imong gilagaran, kinsa to imong gi-obey, pag ang hapit na kamamatay, mo to'y mukuha nimo. Kinsa to karon, kung kinsa tong gi-obey, kinsa tong gilagaran, sa diyang hapit na kamamatay, kita na nato si Yeshua. Amen ba mo? Okay. So, through a dramatic experience. So, isa-isa yung pagalingon, asaman mo ng pagkatinawag. Okay. So, conclusion. Ingon diha, immediately, they follow Yeshua.
So mo timailan sa usa ka tinunan. Remember, look, you will not be a disciple if you are not called. So sa ato pa, tinawag yun ka. Dahil na naging ganito ang tulong, many are called, few are chosen. Ano man ang damawag yun ang napilian. Kaya sa dihan yung tawag, wala man mo balos, wala man mo response, wala man mo yung na, abay lang nasunod ko, wala mo nasunod ko. Wala. So wala mapilian. Sa ato pa, wala'y mahay. No? Muna gingon ba nga, sa diyan gitawag ka, wala gyud ka mo tubag, wala gyud ka mo response, wala gyud ka mo follow, di na kaw niya magmahay kay, gitawag man ka, pero wala man ka mo balos. Pero sa tanang tinawag, ingon diha, immediately, they follow Yeshua. So ingon diha, you will not be a disciples if you are not called. Ang qualification niya nato sa diyang maubat niya takang rabon ni Yeshua, nga makigubat balik diri sa kalibutan. Kinsa ganito? Katong mga called, human, chosen, sunod, faithful. No? Mo na makikulo ko niya kang rabon niya siya uban diri sa kalibutan o bitaway sa demonyo. Okay. So ingon diha, you will not be a disciple if you don't forsake everything. Look, 14:33 ang sa ingon dito. Unless, pakibasa daw ba? You will not be disciple if you do not forsake everything. Busa sa samang paagi, bisan kinsa siya diha kaninyo nga wala nagasalikway sa tanan nga iya, siya dili nahimo nga akong tinunan. So mo gyud ni siya kay nga namang ipabiya ang tanan. Mo ako'y babag, ug dili ka ning imobiyaan, mo ako'y babag nga dili ka makasunod kang nabo ni Yeshua. Itabo na bitaw na, natin sa kaigsoon na gusto gyud mo sunod, kay na may babag. So muna ang babag, mo'y makababag nimo nga dili ka maka-follow kang Yeshua. Okay. So, una forsake everything. Okay. Ikaw, you'll not be a disciple if you are not taught by Yeshua. So, dili ta mahimong tingun-an o dili ka tinuduan ni Yeshua. So, kaning pagtulog ni Yeshua, posibleng nga mogamit siya og representative. For example, si grandma, ako baron, or someone nga nahimo ng tinun-an, nga may mapaambit. So, anyway, ang gitulog niya, ang teaching nagyapon ni Yeshua. Naapoy uban nga, walay alagad nga mitudlo, pero si Yeshua mismo mo'y nitudlo. Ang grandma, wala man siya mentor. So, direct ang iyang pagtudlo. Example, si Pablo. Di ba pagkakabig ni Pablo, kinsa natudlo niya? Wala tayo natudlo niya. So, mo itong, di pa ato siya sa Arabia. Asa ka ng Arabia? Di pa ato siya ito sa Mount Sinai. Dito siya gitudloan ni Rabon ni Yeshua for pila ka tuig? For 2 years. Dili. Check na to. 2 years bagad. Galatians chapter 1 man no? Ibasa daw ni siya nakakita. Sa verse 12, for I neither received it from men. So, wag siya matinadi sa taon. Nor I was taught it, but it came through the revelation of Yeshua. Sa ato pa, si Yeshua gyud nagtudlo sa iya. So, naapod ingon dili nga passage nga niadto gyud siya sa Arabia. Okay, pakibasa kung nakita ninyo. 17? Nara no? Nor I did go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. Mo dito sa ipaila-ila na dayon siya. Pero before ni adto siya sa Arabia. Unsa man ang Arabia? Dito na gihatag adto siya sa Mount Sinai, gihatag dito ang 10 commandments. Dito siya ni adto. Kay dito siya gitudloan ni Rabon ni Yeshua. So, naabay inana diri nga case. So mo na ingon diha, no? Ingon John 8:31 pakibasa. Unya mingon si Yeshua niadtong mga Hudiyo nga nituo kaniya. Kung kamo magpadayon diha sa akong pulong, nan kamo akong natinun-an gayon. Sa ato pa, kung kamo magpadayon sa akong pulong, tinun-an gyud muna ko. Mo din na siya qualification nga kinahanglan ang usa ka tinun-an matinudloan gyud ka ni Yeshua o sa mga alagad ni Yeshua. Kana bitong mga adik ko magpatudlo ni Gilbert si Yeshua ra gyud ako. Okay. No problem. Pero siguruhan lang nga tinuod gyud ka makadungog ni Yeshua. Isa may makadungog kay Yeshua. Nana? Okay, letter D. You will not be a disciple if you don't want to follow Yeshua. Ato pa di kita mahimong disciple. Kaya nga naman, dili ka mo obey. So, believer only lang gyud ka. So, magtotoo ra gyud ka. Ato pa, igo lang ka mo tuo. No? Di ka mo follow. Kani man kung pag-follow nato ang Yeshua igsoon, greater reward ni siya. Dili ra kay gusto niya nga great lang ka in the kingdom. Gusto gyud niyang greatest gyud ka in the kingdom. Di ba ato naman na teaching? Sa disciple nga teaching, the more nga daghan kag i-deny sa flesh, the more pud ang imong reward sa spiritual kalangitan. Mo nang mystery dili sila kasabutan. Anong biyaan man ginako si Papa, si Mama, ro lang mga lagad ni Yeshua? Anong biyaan man ginako kong study? Anong biyaan man ginako kong trabaho? Anong biyaan man ginako ang tanan? Wa ka kasabot nga ang tugbangan sa spiritual, more reward nimo. So
So ato na niyang masadihan sa level 6, no? Unsay mga rewards unya ninyo. Dito sa kalangitan. Kanang 5 crowns, ako nang na-review ka kanina, unsay gamit sa 5 crowns, no? Una galing crown is crown of life. Crown of rejoicing, incorruptible crown, crown of glory, o sa isa? Crown of righteousness. So, naana sila yung mga sa level 6 na kung na niya itudlo, itugot nga balik. Okay. So, muna na ha. Ayaw mo pagmahay kung, binikito naman kay ni. Magpadato na ni sa gingharian igsoon. Kung naamang gali reward ang mga believer. So actually, kung believer ang imuhang level, aron nga kanang mo increase kay mo kag lisod magid nang mo-follow kang Yeshua no. Ay mo kuan lang ko, mo assist lang ko sa mga nagsunod. Para ba ni Susana, ni Johanna, ni Mary, ni Martha, ni Lazarus, mga believer man to sila. Pero unsay lang gihimong nahimo pud silang great sa gingharian sa Elohim. Kay gi-apply nila to Matthew 10:41-42 sa galito. He who receive a prophet shall receive a prophet's reward. He who receive a just man shall receive a just man's reward. Kung mapainom dali ka sa kabog ng tubig, sa kabasong sa kabog ng baso nga tubig sa usa ka tinud-an ningon sa Yeshua, kanang nagpainom dili gyud kawad-an sa reward. So, ang gamit di ay sa mga believers, actually supporters ni sila sa mga tinud-an. Ani mga believers, gipadato ni sila physically, financially para mo support sa mga followers. So, parehas mo dayon og kuan, parehas mo og reward. May ay di lang ko tinud-an abayhin ka nang believer lang ko. Na wag ibang dili na may mga appointment, magbuot ka, di ko kapuswag. So, actually ang ato mong nag-study tani igsoon for eternal life nato ni. Nag-lay up ta og treasures in heaven. So kining ato karon gihimo karon, preparation ni siya sa atong eternal life. So one day unya, makamata na unya tag, uy, hala inani diri ko kadato. The more imuhang denial, the more ang imuhang ganansya sa spiritual. Okay. So steps of making a disciple. Okay, mo nino, unsay mga lakang aron mahimo kang tinun-an. Okay, note ninyo sa Matthew 19:20 ha. Mo ni mali kayo mapagsabot sa halos kadaghanan nga magwali ngadto sa tanang kanasuran unsa himuon. Ingon diha, Yeshua wanted us to go and make disciples. Unsa lang disciples kato? Wala magmanto si Rabbi Yeshua nga maghimo ta og believer. Disciples. Teaching them to observe whatever things I command you. Sa ato pa, kaya nga teaching whatever things I command. Kanang ingon sa pulong nga ipa-observe pasabot nga ikaw nga nahimong tinun-an nga nakakaton, ang imuha pong himo na tinun-an kinahanglan makakaton pod sa imong gitudlo. So 2 Timothy 2:2 passing. I remember katong natanaw ko Open National Geographic. Usa ka fisherman, no? Fisherman sila sa Sahara dito sa Mauritania. Kanya katong lugar to sa mga Bedouin. Bedouin. Kanang nomads ba, kanang desert people. Ang kanang Mauritania, ang iyang atbang is dagat. At the same time, naa siya kanang gitawag Sahara Desert. Inya, along dito sa dapin sa Sahara, naay mga Bedouin nga mga mangingisda. Kunya, kani nga mangingisda, katong usa sa ilang chief dito, ilahang kultura dito, nga kung kinsa tong mga maayo kayo nga mangisda, mutudlo unsang pagpangisda, kinalan mapasa nila dito sa younger generations kay aron nga dili mawala, no? Dili mawala ilang tribo. Nya kay siya tiguang naman siya pero before siya niabot ato iyang katigulangon, kon man siya kanang chief bali sa kon pa dato ba? Dato sa mga kwan. Labaw. Ang iyahag yung ilang kultura dito nga sa diyang makadakop sila og isda. Katong wala mo apil, muhatag gid sila, kultura gid lang mag-inambitay. Dahil mag-raise up yun sila na po og lain nga mga fishermen, aron ang ilahang tribo mo continue og dili gid mawala kay og wala na fisherman. So unsa mahitabo sa mga younger generation? Kung wala na nakakaton, so mga matay mawala ilang tribo. So mo toy ilahang gipasa nga lesson or kanang training nga naagi makakaton nga mga younger generations. So same ra pud na siya. Diri sa tuwa, one day unya na mga teacher na unya dinhi. Isa naman ning mga younger people diri nga teacher. Wan ko man sunod diri si Guding na po'y teacher niya dinhi. Mo na ni magtudlo sa mga inyong mga anak. Kinsa pa gyud? So daghan na, no? So ano ni siya? Yeshua commanded us to go and make disciples. Okay, next is, ingon diri, ang steps of making a disciple is you have a calling. So unang-una aron mahimo kang tinud-an, naagi kay pagkatinuod. Nabasa naman nato na diri, no? Okay, sa Matthew 4:18-22, mao pud gyapon na gitawag ni Rabbi Yeshua ang mga upat ka fishermen. Niginyan niya nga, "Come, follow me." So pasabot, naagi sila pagka-tinuod. Okay, ang next is by forsaking. Okay, pakibasa sa Matthew 4:21-22 kung sa ilang gibiyan. Ug sa pagpadayon gikan dito, siya nakita sa laing duha ka managsuon
si Santiago nga anak ni CBD ug si Juan nga iyang igsuon. Diha sa usa ka sakayan uban ni CBD nga ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot ug siya mitawag kanila ug sila diha-diha mibiyat sa sakayan ug sa ilang amahan ug gisunod kaniya. Oh, klaro ha? And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending. Oh, mending. Saan ang mending? Nagpuna. So, naglabay sa pukot. And he called them. So, iyang gitawag. So, ito pa na, i-calling, no? Muna yung baso sa number 1. And, ingon diha, and they left the boat and their father. So, sabot, no? By forsaking, gibiyaan binaya ilang amahan, gibiyaan po nilang pukot. Oh, pasabot ba ingon diri, oh. What to forsake? They left their nets and boats. Ang sama tong nets o ang boats? Their livelihood. Ang ilang panginabuhian, ang ilang trabaho, gibiyaan nila. Oh, so sa to pa naa gi forsaking. So, kamo na basa sa ubang verses. Oh, dayon ingon diha, gibiyaan nila ilang livelihood, gibiyaan nila ilang mga kaubanan nga mangingisda, companions, ilang servants. O kani manggong ako naman ang na-discuss sa inyo tong last Shabbat no katong mga grupo bitaw nga nung gipili ni Rabuni Yeshua ning 12 disciples. O katong mga 12 disciples, naa ato sila mga iya-iya nga mga kanang kagrupo. Oh, kagrupo atong for example kaning kagrupo ni sa kaning teaching. Oh, kagrupo ni kani Peter and Andrew. Oh, puro man nga mga fishermen. Gipili gyapon niya. So gibiyaan niya ang ilahang nets pag ilahang boats. Here comes pud karon nga si James ug si John, dapat ni sila nga fishermen, gibiyaan gid gyapon nila. Si Philip and Bartholomew, no? Grupo ni sa mga Orthodox. Oh, believed to be according sa kana si Nathaniel. Oh. Ang uban na nga version is mo daw na si Bartholomew. So, posible po, no? Si Nathaniel si Bartholomew, mura usara na sila. I don't know, nagkuhan pa na, pero possible. So, si Philip and Bartholomew or Nathaniel, grupo na sa mga Orthodox, mga Judaism ba? Pero nisulod silang Rabuni Yeshua. Si James and Simon, katong si Simon bitaw nga the Zealot, grupo to sa mga aktivista. Rebelde ba during sa ilang panahon? Rebelde sila sa panggobyerno. Oh, sect na sila. Gipili gyapon tong Rabuni Yeshua, si James at si Simon the Zealot. Then si Judas, son of James, duha man ka Judas. Ha? Lahi to si Judas Iscariote ug lahi to si Judas nga anak ni James. So kani sila mo po ni mga grupo sa mga kawatan o traitor. Gipili gyapon Rabuni Yeshua. Oh. So usara gyud mo inahi sa laag nga wa gyud ka-repent. Si Judas, no? Sa iyang pagkakawatan gibaligya pa niya sa Rabuni Yeshua. Okay, anyway, sumunod na, no? So companion, servant, family, father, mother, etc. Mark 10:29-30. So kani lisod kayo nimo ipadungog sa mga matutuo. Kay para nila kani adto na nitabo karon wala na ni. Tuo mo? Ha? Para ra ni kani adto karon wala na ni nga pulong. O pagkaluoy na to. Oh, so ayaw mo tuo adto. Until now, og sa umalabot, Yeshua is the same yesterday, today, and forever. Kung namuhat ni ihang pagtawag kani adto, namuhat po ni karon, o namuhat po ni sa next natong generation. Okay. Third is steps of making a disciple by following. Meaning step forward. Following dali igsuon, mutikang gyud ka. Oh, mo na niya ato nabasa mo na niya Matthew 4:18-22, Mark 1:8, ingon dia, and they left their nets and followed him. Meaning followed. Ni ikang gid sila. Oh. Meaning ay mo pa-disciple kung Rabuni Yeshua pero unya na. Basta mo pa-disciple lang ko. Wa ka matikang. Oh. So tikang gyud ka. So anyway, sa mga naglisod pa gyud, pero kamo gaya salamat mo nga na COVID kinakaabot mo dinhi. Wa pay COVID di mo mutikang. Tinood. Ay, God bipon ba pa ikaw na baligyan na yung eskwelahan. Ha? Oh. Actually, gigamit lang tong COVID kay tinawag yun mo nga madato sing kingharian. Amen ba mo? Oh, napay taga Buholo si Brad, ha? Gitawag yun mo ba gusto mo padatong Rabuni Yeshua sing kingharian? Ayun yung bali-bali. Oh, saan nasugda naman nato ni, ha? Nakaligo na banta ato ang tiwason. Ha? Oh, 5 years na mo din he. Oh, mobiha pa mo ipagkasayang. Balik na pud mo sa uno. Agoy. Nya lisod ra ba tong mga namiya kay naay consequence. Ha? So, bisag lisod pa dayon walay luya-luya. Amen. Now, kami manggaling nga karon na noon mo atras nga nakita na namo ang kahayag. So kami nag-encourage mo ninyo, ay padayon lang gid mo makita ra gud ninyo nya. Kung di mo padayon sa ninyo pagkita. For example, to adito ang kahayag. Sige lang kaglantaw, di gid ka mo doon. Unsa ka nga kahayag? Lakwa pa ulit to kaya makita gid mo kon sa gitong kahayag. Ana ra ko na. Okay, next is ang 4 steps. Now ingon dia is by tutoring. So naagyoy pagtudlo. So muna ako pagdungog na ako, kaya last time, di ba, na mga exemplary batch diri? Kinsa mga exemplary batch diri? O, mga exemplary batch. Oh, daghan kayo ni. Oh, exemplary batch. Ano exemplary? Example mo sa inyo ang mga kaedad. Oh. So, actually, ako, di na gina ko mutudlo ninyo. Pero na-trigger lang ko kay pag-ingon din sa kaigsuon na, Brad, gusto gi ko makakat-on, Brad, unsa gyud nang pagtulunan.
So actually, extra mile ko na gid ni siya. Pero for the sake lang sa mga bag-o nga murag uhaw, isod po kay ko sige ko review niya, sige ko sulti ninyo niya, wala gid niya nakita. Unsa gitong gitudlo? No? So dili kayo mo makatuo, di kayo mo maka-apply, di kayo mo ma-convince. Pero naa na may pagtulunan, naagian, so makonvince mo nga hala, natudlo lang na sa mua. Oh, so daghan pa ni Ikson, nagama. So sa level 4, sunod ani is evangelism naman po yung next ani, no? So siguro mga duha ka Shabbat mahuman na ning disciple. Next is evangelism. So ako maning gi-review at least nakita na ko kung gamay nga notes. Rugay na kini nga notebook. Terms of discipleship pagkahuman Christian or Messianic commitment. Yan man tawag gamit og Christian nga word, so tawag og Messianic commitment. Dayon pagkahuman evangelism. Kanang knowledge about evangelism inyo ha ginang magian. Unsa ning wise nga pag-evangelize. Then ang next ana nga topic, parang ni siyang ikon kay ikon man ni siya by tutoring is stewardship. Dayon human sa stewardship, fruitfulness. Teaching sa pagkapinialan, pagkamabungahon. Dayon guidelines unsaon pagwali ang maayong balita. Na guidelines, dili ta ingon nga dili gyud ka edukado sa gingharian sa Elohim. Educated gyud ta sa gingharian sa Elohim. Naara gyud na ninyo pud o mag-take it mo, o mag-review mo, o mag-observe gyud mo sa mga teachings. So mo ningon diri first hand teaching. Matthew 5, kamo na basa na tagas man ang bersikulo, di ba? Makita lang sa verse 1 na nagingon diri mo ni ang pagtudlo ni Rabbi Yeshua sa iyang mga tinunan. And seeing the multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, so kato pa, naagi siya pagtudlo, by tutoring. Nag-tutor like first hand teaching ba kanang ikaw ginangunay. So mo ni katong gihimo. Mo ni katong gihimo, no? Dayon note, Yeshua did not teach his disciples until they forsake everything. So si Yeshua, wala gyud siya motudlo sa iyang mga tinunan, sa dihang wala gyud sila mobiya sa kanan. Ngano man. Kay og nagpadayon siya tudlo niya, wala sila mobiya, kawa ra bigya putong tudlo. Ngano man. Kung naa gali kay wala biyae, bisan pag unsa na kadaghan ang imong teaching, mawili ka to wala nimo biyae. Pero gibiyaan na nimo, unsa man imong kawilian imo na magbiyaan? For example lang sa manag-uyab, imong ex. Bulak naman mo, balikan pa to nimo. Ex na gud nimo, ato magisuma na kadto, di na ko nimo, di na ko nimo. So mo na ganang forsake everything mo di mo hang gibiyaan. So mo ningon diri, kung dili nimo biyaan ning ingon diri sa pulong, bisan pag unsa kadaghan imong maagdan na teaching, mawala ra gyapon to. Malimot ra gyapon ka. So hold on na lang ta, no? Og sa kwan pa ning illustration ani, ato bang nakabalo ba na story kato ang mga believers bitaw dito sa England nga ni migrate sa Amerika. So nay usa ka captain nga iyang gidala puro mga believers. Ingon siya nga, diri, gusto tang natay freedom sa pagsimba, freedom sa atong gibarugan na pagtuo. Uban mo na ako diri. So niuban sila adto. Pag abot nila dito, murag mo na ang story, no? Wala ko masikat, magsundalo to ka na story. Sakay na sila sa barko. Pag abot nila dito sa Amerika na gyud, unsay gihimo sa kapitan, gisunog niyang barko. Di pagsunog niya sa barko, wala ay nagtinguha mo balik pa sa England. So tuwa na sila, aning kamot sila dito. So mura pud ni, sunog ka na yung biyaan. Kaya di pa ganyan sunogan. Di po mo musakay balik ato. Kuya ra ba to? Kaya siguro ang uban ato. O wala ko sunogas kapitan. Yung kapitan, di naman siya gusto nga mubalik. Na what if katong wala ka na sa Amerika, kay pagkat na to, magsugo na puntanin. Daghan na ba kay mga Indian diri? Di ako ba siguro mga hadlok, mubalik kung sakay sa barko. Wala kapitan. Di ba buot-buot drive? Karon asa man sila padulong? Tapos Atlantic Ocean. Ang mga lumo sagot yapon. So mo ra po na. So ingon diha biyahe gid ang tanan. Okay, nakalima. By example and illustration. So, note in teaching, Yeshua uses parables to make them understand. Diba? Daghang kay siya gigamit. For example, Luke 9:1-61-62. Pakibasa daw. Ang example siya gigamit diri. 61-62. Ug lain usab ang ingon, Ginoo ako misunod kanimo. Apan tuguti na ako nga maadto sa pagpanamilit kanila nga atoan nagpuyo sa kumalay. Si Yeshua mingon ngadto kaniya, walay tawo nga nagakupot sa daro ug nagalingi sa likod nga angayan alang sa gingharian sa Elohim. Sama na siya. Di ba parable? Ningon siya diri nga, nay gusto mo sunod? Ingon diya Yeshua, asa na verse 61, And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Yeshua said to him, no one having put his hand to the plow and looking back, di ba parable man ni siya. Kung nagsugod na kaagdaro, ayaw na ka sige glingi-lingi, kaya kung magdaro ka, kung sige glingi-lingi, kung sa'y labas ay imuhang gidaro. Kaya pagdaro ko na di sa'y nakasulay dahil daro. Nakagulit na ka ng daro ba? Then magsige ka glingi dito. Ano sa kayo mong agi? Iwi. Ang uban ani, the version is, katong gisya ni Mrs. Ako, ako nakagunit na kagdaro, ang meaning ani is, point to the target. Masa to pa, katong imuhang target dito, kaya siyempre magdaro ka, di ba ka na diri sa to, magpugas galitag ka ng tinudling. Mayon ko, Brad, sunda lang ditong saging dito ha, straight lang gina siya.
Oh, so sa sige nimo na kay target. So straight ang imong linya. Pero karon in kaso ka butang nimo gapugas kanya sige kaglingi to, bugas diri. Ano sa imong agi? Hiwi mo na ang nagsunod kang rabunia siya nga sige lingi-lingi. Para ba ko dito? Saon na lang para ba ko dito kabilingan na ako ikalbilingan. Amo balik yung dito. Oh, so muna ingon diri, ha? In teaching, Yeshua uses parables to make them understand. Apa isa? No, ingon diri, isa pa gyapon ka parable. Ang Yeshua, apa ingon diri oh? Then he said to another, "Follow me." But he said, "Lord or Master, let me first go and bury my father." So kanigi direct kanigi ingon mo siya nga, "O ikaw sunod nako." Pero ningon tong isa nga, galon ayaw sa kay maglumong pa mi sa akong amahan. Yeshua said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of Elohim." Sabi pasabutan na, pasagdi ang patay nga maglubong silang kaugalingong minatay. Ano sa may illustration na duha ka lungon unsa paglubong sa duha ka patay? Sabi pasabutan na, di ba parable na dili? Parable na. Kanang gingan let the dead bury their own dead. Kanang let the dead ang una nga patay, patay na sa espiritu. Ha? Buhi na sa lawas pero patay sa espiritu. Kung katong minatay, patay gito sa lawas. So nakuha ninyo. So let the dead bury their own dead. Ang isa patay sa espiritu, ang isa patay sa lawas. O mo ingon. So illustration. Okay, no? So muna ha by example and illustration. So manotice ba ninyo nga ngano man si Kuya Randy, grabe man mo elaborate to. Bali, ask kay expound. Okay, sometimes manggod kani mga spiritual things igsoon, dili kay ni maabot sa atong kalag. Ang distance sa atong spiritual o ang distance sa atong kalag layo kayo. So kinahanglan pag daghang explanation aron ipaabot gyud nimo nga makasabot gyud ang imong kalag sa espiritu. Kaya mag-teaching ta karon nga walay kani brad basahan lang ni makasabot ka mo o walay mag-explain. Di ba murag kulang? Oh. Kanang magwalit ta kani nga pulong. Okay, inani mag siya no. Ay reason na ako ni. Pwede na reason? Okay. Ang ato magong understanding wala na i-chok. Okay. Kung mo ni ang imong spiritual, okay. Okay, mo ni ang imong soul, ang mga spiritual things or kanang gitawag nato og word, dili kay makasabot nimong kalag. Dili kay sila mag-abot, so mag-abot lang na sila sa imong explanation. Okay, in other words, sa imong illustration. Oh, o dili pa makasabot sa illustration sa imong example. So aron makasabot gyud ang imong kalag sa mga spiritual things. Oh, dili na direct no nga kanang pag-explain nato aning spiritual word, spiritual things, mo ni siya ang word. Makasabot imong kalag dili. Kinahanglan pag gyud ka ng explanation, kinahanglan pa ka illustration, kinahanglan pa ka example aron mag-abot ang duha. So, kaning kalag makabot niya ang imong spiritual o kaning spiritual ma-absorb sa kalag. So mo na kinahanglan tag elaborate. I-expound. So kung taas mo og experience, dali lang kayo expound. Pero wala mo experience, magna mo lisod. Ha? O so mo kita nag-ingon diha nga ang wisdom immature na siya through ages. Aga na sayop na no? O sayop na, di ba? Sayop. Sayop. Nga ang wisdom mo oy magsulti og isa nakabasa na. Sa murag sa Job man na siya, no? Job 32 ba na? Ano? Job 32 verse 7. Ingon niya diri, si Elihu ni, sa I am young in years and you are very old. So sa to pa si Elihu, batanon pa ni siya. Nya si Job maguwang na. Therefore I was afraid and dared not to declare my opinion to you. So inani mo din no, sometimes ang uban mao nang ingon ni Pablo kang Timothy, oy Timothy, ayaw tuguti nga nay mo despise imong pagkabatanon. Di ba? But be example to the believers in word, in spirit. Oh, pasabot day igsoon. Syempre atong na ako magini na experience, no? Pag gawas nako, pag expose nako, ang akong edad ato is 18 pa akong edad. So, isisiti man ko na full time, 18 pang akong exposure. Gi-expose ko og mga tigulang. Nya ang mga tigulang, uy, syempre mga lula, mga mama na nako. So maulaw ang taon ko mo sultig pulong. Ha? Kay mga tigulang na ko ni nanay. Akong tudloan ning mga lula, akong tudloan ning nanay. Man pa maingon ko, oy dong, ha? Do pa kasaduyan, ha? Giduyan pa ka dong, ha? Oh, tiguang nami. O bata pa ka dong, ha? Oh, napakasaduyan dong. Inana nga mga panultihon ba? O ali silang mamami mo mga tiguang ba kuning ako na Bible studyhan. Kung maulaw ko, pero ako ato nga, usa sa akong nasang kasing ay kaning akong nakatunan nga training, nakatunan ako, wala man kuno sila ha. Oh, tinuod, matured sila sa kalibutanon. Matured sila sa standard sa kalibutan pero dili man sila matured sa gingharian sa Elohim. Dili man sila knowledgeable sa gingharian sa Elohim. Here comes karon ako, bisan sa akong pagkabata, knowledgeable naman ko sa pulong sa Elohim. So mo akong panagana. Nya, di era ko din inana, no? I-expose po ko katong mga sundalo, official. Naghami ko exposure niya. To think ka 18 years old pa ko ha, maurawan pag kay ko. Pero dili tay ba siya ng imuhang
kabatanon. So muna ingon diri, I am young in years and you are very old, therefore I was afraid and did not declare my opinion to you. I said, age should speak. Sa ato kaunta, ang idaran or ang katiguang mo musulti na here comes karon ang tiguang, di man kabulo sa mga mystery sa gingharian. Ha? Wa man kabulo sa diay ng mga tinagong butang sa Biblia. Oh, so mo ni karon, ha? And multitude of years should teach wisdom. So supposed to be ang pasabot ani ba nga kung kita nanigulang na ka sa kaalam, so dali ra kayo pag-impart. So ngano nanigulang man ka sa kaalam, kay naa kay daghang experience. Ngano daghang mag-experience, kay naay mga pulong nga gipud to practice nimo nga from knowledge nahimo siyang wisdom. Oh. So ang wisdom sa katuigan nga na sige naglabay-labay, sige po nagdugang, sige dugang. So mo nang magkatigulang ka sa Elohim, magka-matured pod ug magkadaghan pod kag nahibaw-an nga alam. Through experience. Naapoy uban nga wa gyud wisdom bisan miagi naghang patulungan anuman. Unsay bikil? Ang knowledge wala gipud to practice. So mo na mitabo. Oh, so mo na ingon diri by example and illustration. Unsay tuyo ana aron makaabot ang kalag nga pagsabot sa spiritual nga pagsabot. Nausa pa manggali ani, prayer pa manggali ni Paul diri nga unta ingon pa sa Ephesians. Pito mo no. Ephesians ingon dinhi nga usa ni nga makatabang. Ingon diri that the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. That the Elohim of our Father upon Yeshua, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. So posible pud ni siya nga bisan pa og batan-on ka, no? Og nadawat nimo ning spirit of wisdom, katong di ba ingon sa pulong, katong 9 gifts of the Holy Spirit, kung naa kay wisdom in operation ni sa imo, bisan pag bata ka maka-explain ka og mga butang spiritual. Kana kun naa kay gasa. So og wala kay gasa sa wisdom, kinalang kag experience. Kinalang nimo i-apply ang pulong puto practice aron makuha nimo ang wisdom. Naapoy uban nga bisan pag wala ka ma-apply ang pulong naa nay wisdom. Automatic ba? For example, di ba na may uban nga, yun sa man nimo pagkat ang gitara nga wala may nagtudlo nimo. Pero nakabalo siya mo gitara, maayo ka siya mo gitara. That is wisdom. Lahi po itong naay nagtudlo og gitara niya, nakakatong siya gitara. So ingana po na, posible po nga ang wisdom, ang wisdom nimo is through gift, nadawat nimo siya. Okay. Plus gibutangan pag yun nimo og experience. So ang wisdom nimo double na. Naa pa kay gasa para ba sa gitara, no? Maayo ka mo gitara, talented pag ka sa gitara, unsay labas. Lahi nang nagtuon sa gitara nga nakakatong siya gitara, nga wa ko siya gasa sa gitara. Ibutang nimo ang isa nakakatong sa paggitara unya, give niyang gitara, ikumpara nimo ning walay gift sa gitara pero kabulo siya mo gitara, unsay labi, unsay diferensya, unsay langi. Di ba mas langi kay paminawon tong naigasa sa gitar? Ako gina nakita ako nadunggan. Ako anak diri nga, give gina niya. Kay ako kabulo mo kung gitara pero ako give sa gitara. Kabalo lang ko. So give gina niya mo play of music. Ako kay mga sakop nga, ayaw gid mo kuha gid nilang mga blending sa mga nota. That is give na siya. Same po na sa wisdom. Okay, sabta na to. Okay. Next is by exercise. So muna kung gingon sa inyo igsuon, nganong kinahanglan man tag-exercise? Kani kay knowledge, no? Okay, kung ano na ito knowledge. Mabutang kani nimo into action. Ang result ana is wisdom. Knowledge put into action, wisdom na siya. Mao ni kinahanglan dito sa pulong nga Colossians 1:28, him we preach, di ba? Warning every man, teaching every man in all wisdom. Wala nag-ingon teaching every man in all knowledge, wala, wisdom. Unsa man anong wisdom man? Knowledge put into action becomes wisdom. Let ingon dito po Colossians 3:16, let the word of Messiah dwell in you richly in all wisdom. So mo ni gamit nga nang i-exercise nimo ang pulong. Putting into practice what have been learned. Then the more nga ang knowledge imuhang ibutang into action naa na kay wisdom, ang resulta po naa gyud kay lalom nga what? Peace. Basahan niyo Philippians 4:9. Sa ingon dito. And the Elohim of peace, di ba? Okay, Philippians 4:9. Saan ka Philippians 4:9? Sino kang memorize anak? And the things you have heard from me, the things which you learned, received, heard, and saw in me, this do, and the Elohim of peace will be with you. Okay, pila ka butang ang imuhang iput to practice, ingon diha, things which you learned. Okay, learned ha? Banto man, magawas niya ni sa midweek. Okay. The things nga, ano nga learned. Saan man ang learned? Nakat-on nimo. Nakat-onan. Okay. Nakat-onan ba? Meaning, bagong knowledge nimo, nakakaton ka. Okay. Learn. Dahil, ang sa sunod. And receive. Meaning, nadawat nimo. Kasi ning nadawat. Giwalihan ka karon niya. Napuntag yun sa imong pagpamalandong. Nasilsil yun sa imong dalugan na, katubi kang minsay ganyan mo, katubi minsay dito ganyan. Dili ka mahimutan ba? Pasabot na dawat nimo. Bagay ng buntag, kasi makahinom doon sa mensahe.
Wala na. Wala mo kadawat. Ang mensahe galing nga gipaabot sa imo dili gyud ka malimot. Example, gitagaan ta ka brad, gitagaan ta kag cellphone brad. Oh, ana example lang. Malimot ka nga gitagaan kag cellphone? Wala na nadawat nimo. Same ra pud ang word. Ang word nadawat nimo, naa ni, ha? So kay nadawat man nimo, oh, receive ha, learn, receive. Ah, read, oh, kaya ka nang buntag, oh. Ang receive gali nga word igsoon, dili gyud ka forget, dili gyud nimo malimtan. Kung nalimtan gali nimo ang pulong, wa ka kadawat. Sa misay kanina. Colossians chapter 2. Unsay inyong nasabtan? Oh, grounded and built up. Ini grounded. Kinala magpagamot kita, magpaugat kita nga Yesua. So, kung maunay santop sa imong pagpamalandong, tinuod yun imong nasa nadawat. Di ba? Luke 8 verse 15. Katong mga sliso nga nahulog sa ground, unsa imong punto dito? Receive. Di ba? Nadawat. Oh, mo na ha. Receive kalikson, wala gyud nimo malimti. Okay. Sa next pagit ani? Heard. Heard. Oh, heard nadunggan gid nimo. Pag nadunggan dali nimo, galingaw-ngaw gyud na sa imong dalunggan. Oh, sige gid pahinomdom. For example karon, og special mention ang iyong ngalan dito sa pulpit o dito sa congregation unya. Katura ba nga special mention di correctionan ka. Oh. Unya pag uli sing balay mura di ka mahimutang ako ang gi-mention, ako gi-mention. Nakadungog ka, di ba? Oh, pasabot nakadungog ka. Heard. Oh. Pero wala kag special mention, unya nadunggan na nimo, unya nalita nimo, murag gyapon wala di ka kadungog. So ang tinuod nga nakadawat o tinuod nga nakadungog, dili gyud ka malimot. Oh, malayon diri ha. Heard and so. Okay, unsa man ang so? Nakita gyud nimo. Oh, pasabot, klaro gyud. Unsa ingon sa pulong? Ha? Unsa ingon sa pulong? This do. Oh, this. Unsa nang do? Action. Action. Og naay do, unsay resulta? Elohim of peace will be with you. Pasabot naa kay peace. Unsay ingon do sa Tehillim 119? Great peace ang naa ni atong nagtipig sa imuhang kabalauran. Tibok si Manang, anong wa kay kalinaw kay nag-away mo ni Mrs. Ngano nag-away mo ni Mrs? Kay wala ka bantay sa warning. Oh, unsay mensahe gina? Unsay prophecy kanina? Oh, unsay prophecy? May nakahinongdom. Ang tanan nga nangita maka vlog. Oh, taday karong si Manang ni mawala. Ay, go. Wa ko katikid wali no nga ang tanan nga nangita makaka-vlog. Nawala ra bang teaching nga katong gidala-dala dinhi kasi nakakita ninyo. Sige lang, makaplagan na to niya. Ang morning bago na po niya, ako ang giningat ko, copy to ni Mrs. Ayaw, gagmay man akong copy. Okay, anyway, naging man ang pulong ang tanan, nga nangita, makaplagan na dito niya. Okay, next, no? Ngayon dira, the disciples were exposed after they have been taught. So, naagyoy exposure. O, kamo na lang basa sa versikulo, makita na ninyo diha, ang tinunan sa diha na tinadloan, naagyoy exposure. So, mo po ni igsoon, ang exposure ani, for example, nagtudlo na, ang bana magigigmay sa asawa. Noon sa naman noon nga pagkaog malagawi ang asawa, o kana. O gi-expose. Unsaon nga ma-apply itong pulong nga nag-ingon bana higugmaing mong asawa. O, asawa magpailalom sa bana. O. So mo na naay exposure, naay circumstance. Nga itugot sa Elohim aron ang imuhang nadunggan maputo practice. No. So pa na to, ha? Dayon, ang steps, ikapito is by correction and rebuke. So ayaw gyud mo kasilo. Ha? Kung makorreksyonan ta o mabadlungan ta. Sa ako nang gingon sa inyo ha, by nature, wala man gyud tay pride unta. Wala gyud tay lust, wala gyud tay unrighteousness. Pero nganong naa man ni acquire ni sa diyang nahimo na tang men of the world. Men and women of the world. So kung naa man gali, ha? O gibadlong ka, ay salamat abay Elohim nga nahaapag gyud ko ani. Ayaw labani imong unrighteousness. Ayaw na siya kanang tagui, ayaw siya dipindahi. Oh. Ay abi nimo, dangor bitaw ning unrighteousness nato imuha galing kanang imuha bitaw dipinsahan, dili siya mogawas. Nya ang unrighteousness nato is spirito ng dautan. Di ba nagingon sa Luke 11 nga ang usa ka spirito mogawas sa tao. Ato pa kanang garbo, foolishness, evil thoughts, bad spirit na naa na puyo sa atong heart. Na karon, gusto sa Elohim nga kanang iyahang kuhiton ba kay kani manggong mga sala bitaw tong kasing-kasing, mga og sa kwan pa mga sugsug na, no? Sub-sub na ba nga, masub-sub bitaw ka, di ba? O, kaliton na siya o bira, hinaya. Oh. So, mo po ng Elohim ka ng hinayon niya kuha, kay iyahan ng kaliton, ay, matagaman ka. Sakit ba na, uy?
So mo na igsuon. Kanang correction o kanang review, ha? Ginay-hinay o kuha ang mga sugsug nga nastong heart. Aunta di ta masilo. Di ta maluya. Di ba mabitay sa pulong, my son, do not despise the chastening of Elohim. Nagyong pa pulong nga, anak, ayaw ikaluya kung correctionan ta sa Elohim. Naana wala? Oh. Kaya ano, para to nga makuha tong mga sugsug sa tong kasing-kasing nga nagdala og kadaot sa tong kasing-kasing. Di ba og masugsug taon sa may tabo? Muhubag. Di ba? O muhubag ano man. Na ay foreign object nga nasulod sa imong body. Oh, di ba kanang matunog ka og lansang. Unya, pagkatunog sa lansang, nagbilin siya og hugaw dito sa imong unod. Unsay may tabo? Unsay reaction? Di ba muhubag? Unya, mag-multiply itong kagaw mo yung tetanus. Namatay man galing pastor gali usat sapatos sa iligan, namatay kay natitanos og barbed wire. Napatay. Oh, mura pud na. Ha, i-imagine mo ang atong kasing-kasing daghang tunog. O dili matangkang tong tunog, unsay may tabos kasing-kasing? Matitanos, patay. Diba? Nabi tikang tanong nga, cleanse my heart. Oh, make it ever true. Mo na ni karon, ha? Yeshua corrected and rebuked his disciples when they mistakenly applied what they heard. So pasabot ani igsuon, ngano man nga correction na rebuke? Kay naay pagtudlo nga wala nimo gi-apply. So mo nang correctionan ta, review punta. No, ang atog yung pinakanindot nga attitude, dawata lang yun. Hindi kayo, padlug-padlug ka ikaw, manggali, grabe mo gali ka. Ya, ikaw, ha? Kanang imuha, truso na, ako ang utan ra. So ginana atong attitude, wala nga balaan. Wala nga mataro. No? Okay, so mo nang, ang tinuod nga tinunan sa Elohim, mo na ingon diha, ang disciple is a disciplined and trained follower. So ngano nga discipline man ka o na-train man ka, kay ni dawat ka corrections and rebukes. So ingon diha, naingon din example, no? Kamo na libasa ng mga bersikulo, when do we rebuke sharply? Di ba naigitawag ka ng harsh correction? Di ba ang harsh correction is for those who forsake the way? Oh. Ano itong dili yun magbabadlong, dili yun mga-correctionan. Ako nabasa sige yung pangitan, asa gali ng kulong nag-ingon nga, servant will not be corrected by mere words. No? Proverbs 29 verse 19 man no? Mo ba? Ibasa daw. Proverbs 29 verse 19. Nag-ingon diri. A servant will not be corrected by mere words. Meaning, ang ulipon, dili makoreksyonan o yano-yano lang, mere gali ka ng yano lang ba nga pagbadlong. For though he understand, nakasabot siya. Nga, mo mong gito ipasabot sa kuwa, oh. He understand, he will not respond. So, sa ato pa, o naagalay mga servant, nga dili na magpabadlong, dili na magpakorek, ito yan sa Elohim. Ha? Naapoy ingon diri sa Proverbs 29 verse 1, he who is often reproved, siya nga pirmi na gabadlongon, and harden his neck. Harden his neck ang tikig siyang liog, will suddenly be destroyed and without remedy. Na ako yaw. Siya ragi mo pasan o niya, na siya ragi niya mo ani. Nya, ingon daw po diri, surely he scorns the scornful but gives grace to the humble. The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools. Hindi bitaw dili magpa-correction, ha? Kaulawan o niya ang iyahang mapanunod. Okay, so mo niha by correction and review. Dayon, another nga steps upon is by exposure to your weaknesses. So saybot pasabot aning exposure to your weaknesses. Kutawon na ang imong mga righteousness. Ano man, ha? Sometimes ngayon matarong nagika. Nya sa diha nga di-create ang usa ka sitwasyon na expose imong kaluyahon. Mao na to siya, usa na to kalaka nga hinluan ka sa Elohim. No? So naagi pag-expose sa atong weaknesses. Example lang, ha? Naka-determine ba mo sa inyong mga weakness? Una, ako lang, marilay ko na. Pag training na ako, una sa Elohim, training na mo ha first day o first month na mo. Unsay gi-expose na weakness? Covetousness. Lami kay ikaon, nya kay budget among kinaon. Lami ko gikaon say, mangawat pagdukot. Usahay, ako ana to ha, o bili ko ato ha. Usahay, volunteer ka, ako mo kuan anang kuan, kaldiro ako mo limpyo na kay iganahan pagkaon sa dukot. No, sa man tong weakness, imong covetousness, imong greediness. Napukuman na pod sa prayer, ha? Katulgon pagkastanan lami pag kay katulog di kadayeg. Weakness to nimo katulugon. Na kay kaniro pong mga batanon, ha? Ang ilahag yung gana ni katulugon, ha? Lami kay tanan. Na pirmi kong balik-balik sa kuha nga do not love sleep, do not love sleep, do not love sleep, do not love sleep. Asa na? Proverbs 20 no? Do not love sleep lest you come to poverty. Kani ding ganahan kasi katulog, ang dangatan ani kawaladon. Now, open your eyes and you will be satisfied with bread. So abrihi imong mata ug matagbaw kas pagkaon.
Kung mo na tinubod ako, ala, gi-expose akong katapor, gi-expose akong greediness, gi-expose tanan. Dayan niabot pag yun nga, ako dili gyud ko makuha og mga kuan, siyempre lalaki ka. Di gyud ko matarok og bayi oy. Gi-expose ang las. Oh, uy mailipon man lagi ka. Oh. So ano na no, daghan i-expose. Okay, example lang. Sa Mark 4:37 to 41, kung sa weakness nga i-expose diri, di ba sa daw ba? Og dihay miabot nga usa kadako nga unos sa hangin ug ang mga balod nihampak ngadto sa sakayan. Mao nga kini karon na kuno. Ug siya dito sa ulahi nga bahin sa sakayan natulog sa usa ka unlan ug sila mipukaw kaniya ug nagingon ngadto kaniya. O tutudlo, wala ka ba mabalaka nga kita mga matay? Ug siya mibangon ug mibadlong sa hangin ug miingon ngadto sa dagat. Kalinaw, hunong ug ang hangin ni hunong ug dihay dako nga kalinaw. Ug siya miingon kanila, ngano nga kamo mahadlokon kaayo? Ngano nga kamo walay pagtuo? Ug sila nangahadlok sa ilabihan. Ug miingon sa usa-usa, unsa nga matang sa tawo kini? Nga bisan ang hangin ug ang dagat nisugot kaniya. Oh, ha? Unsa exposure diri? Unta si Rabon ni Yeshua, nakikuban siya sa iyang mga tinun-an. Tinuod ba gyud ni hinatod si Rabon ni Yeshua, natulog siya, di ba? Gisulayan niya o tinuod ba gyud ni nakakaton iyang mga tinun-an. Uy, niabot man ang hangin. Unya, nga, he was in the stern asleep on a pillow. Nakatulog si Rabon ni Yeshua. Andi awoki man sa din. Ningon nila gipukaw si Yeshua, Yeshua, master. Oh, mata niya ba? Wa pa ka kabulong nalunod na ka. Oh, sa ingon ni Rabon ni Yeshua. Ha? Ningon siya, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? Ngano nangadlok mo? Oh, so expose ilang weakness. So, ilang weakness? Kahadlok. Oh, mani, kahadlok, kabalaka, katalaw, i-expose na tanan. So, kinahanglan, pag-expose ana, kinahanglan maka-overcome mo. Kanang gingong fight, the good fight of faith, for every sin or for every unrighteousness nga imuhang mabuntog, another to nga ranggo sa imuhang pagtuo. Muna ito, fight the good fight of faith. Giaway nimo ang unrighteousness, pinaagi sa imuhang pagtuo. So, every time nga naamoy makangker nga unrighteousness, meaning mabuntog ninyo pagkadi matarong, additional to nga kalikon sa inyong pagtuo. Hangtod nga mahuman nato, buntog ang tanang spirito, the last enemy to be destroyed is what? Death. So, muna gingon, fight the good fight of faith. So, awayon tanay. Muna, ang number one nga, imong awayon, kinsa gani? Who are our enemies? Imuhang self. Ngano? Kung sa'yo nasa imong self, ang mga unrighteousness na gibutang sa demonyo sa imong kasing-kasing. Ngunit na kung giingon, by nature, wala kita tay pride, wala tay lust. Kung naa mangali na, gibutangan ta sa demonyo, gipugsan ta. Munang, gikol imong attention, gikorreksyonan ka, ayaw kita kasino, pasalamat ako Elohim, pag-iday ko aning garbo. Okay, so muna muna lay elaborate na. Next is, by experiencing the master's sufferings. So, ang usa ka alagad, usa ka tinun-an sa Elohim, mo experience gyud ka sama sa experience ni Rabon Yeshua, di ba? Ingon dali John 15:18-21, kabulon man ang verses. Bulahan katong gilutos for my name's sake. Okay, unsa? Great ang atong reward. And ingon sa John 15:18-21, nagingon didto nga kung kamo gilutos, sinong duminga gilutos ko una. So, pasabot di ay, mo experience gyud tag persecution. Mo experience gyud ta og temptation. Gawas ana trials after trials. Dili gyud na pwede nga kanang mulikay na sa tuwa. Musong-asong kita na. Muna na Kamu na libasa na. Pabutang ingon ni Rabon Yeshua, you are those who continued with me in my trials. Sa mga nagpabilin, sa mga pagsulay, uban kang Rabon Yeshua, awarded mo. Sa ingon niya, I bestow you a kingdom. Sa ito pa, kapag acquired na ito ng gingharian sa Elohim, kinahanglan, mubunto ka sa daghang pagsulay. Muna nang ingon diri sa pulong, James 1:2, count it all joy. Nga naman, trials are blessings. Amen. Ang trials, makapalig-on nimo. Ang trials, makapadugang og reward nimo. Ang trials, daghan siya og kahimuan, di ba? Kung tingon James 1:2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So, aron nga nakay pasensya, sulayan gyud ang pagtuo. Kung sa masulay sa pagtuo, ang trials. So, sa din, nasulayan ang pagtuo, muhatag siya og patience. Then, but let patience have its perfect work, that you may be perfect, lacking nothing. So, mo ay makapahingpit. So, muna, ayaw mo likay sa trials. Overcome trials. So, last na steps of making a disciple is by overcoming. Okay na lang, makabuntog yun ta. Mo gawas yun ta nga overcomer. Di ba? Ingon nila, from unbeliever to believer, follower, worker, winner, or overcomer. So, muna ingon 2 Timothy 4:6-8, pakibasa. Finally, sa ingon sa pulong, there is laid up for me a crown of righteousness to those finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Adonai, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love his appearing. So verse 7, I have fought a good fight of faith. I have finished the race, I have kept the faith.
Finally, knowing that I am already being poured out as a drink offering and the time of my departure is at hand. So meaning, mulargahay na ka. Pauli ay na ka. So una kamo na ibasa sa ubang verses. Overcoming, muna atong last na goal. Sa pito kasimbahan unsay gimangdon ni Rabong Yeshua, he who overcomes mo ni ang reward. Sa mga Philadelphian church, sa diha maka-overcome ka unsay imong reward. Notice ninyo ang pito kasimbahan gimanduan nga mo overcome. So kinahanglan mudaog gid ta nining away sa pagtuo ning lumba sa kinabuhi. So kinahanglan winner gid ta. Diba? Sa John 16 verse 33 ingon si Rabong Yeshua, be of good cheer, I have overcome the world. Nga kay sumusunod man kaniya. Kinahanglan more than conqueror kita. Sa man ang conqueror? Overcomer. Dili kay Elohim lisod na kay tanan. So overcome mo. Morning usa sa akong desire, no? Di ba ingon sa Proverbs 10:24, the desire of the righteous will be granted. So kung inyong desire maka-overcome mo. Ayaw mo katalaw kay walay talawan malangit. Ang tanang talawan asa padulong? Impyerno. So overcome. So dako kayong grasya ni Elohim, My grace is sufficient for you. Akong grasya anak daghan kay daghan siya. Dagaya ni. Gamitan lang pag-obey. So isa pud ani nga makahatag ninyo og kanang kadaugan. Be determined. Determinado gali mo igsuon, daog mo. Pero dili mo determinado, di mo kalapos. So ako ingon nga, di ako makaingon nga ni-overcome na gid ko. Padulong pa ko sa pag-overcome. So nag-encourage po ko ninyo nga overcome po mo. Sa mga gipang-away ninyo, gipangsagubang ninyo nga mga test, trials, temptation, overcome mo. So makita unya ninyo till we all come to the unity of faith. So maparehas na yatag pagtuo. Karon di ko mo makasabot sa akong pagtuo, ako makasabot ko sa inyong pagtuo. Pero sa ko karon di kanina masabtan nganon. Wala pa man mo sa level sa akong nagian. Pero one day kung makaabot na mo sa level sa akong nagian, makaingon kag hala, mo man gyud ni day gitudlo no, mo oro gyud ni. Kung ano man, nag-abot naman ta. Amen. Walay question?